kapitbahay, Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. And for this episode, Binyan, Laguna in Italy. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Mrs. G? Yes. Meron po kaming i-feature na recipe today that happens to be requested. Anong pangalan ng recipe na yun? Atole. Ano yung atole? Malalaman po natin sa ating pagbabalik. Itong isang beses po, nakakuha ko ng email from one of our viewers. Kung sa mga hindi pa po nakakaalam, no, naka-upload na po kasi sa YouTube yung aming mga old episodes. So apparently, yung isang viewer natin comes all the way from Italy. While Pinay siya, based siya ngayon sa Italy, but she's originally from Binyan, Laguna. Sabi niya, pwede niyo po bang i-feature yung atole? Gulat ako, sabi ko, atole, do you mean the Mexican drink? Kasi meron pong Mexican drink na atole, meron siyang corn, corn yung main ingredient ng drink na yun, no, na pag nilagyan ng chocolate, yun yung version ng Mexico ng champurrado, which of course, nakuha natin, sa atin rice yung ano. So sabi niya, hindi po, kakanin po siya, may latik sa ibabaw, meron siyang mais. Ko. So para umigli na lang yung usapan, tinanong ko sa ating friendly kaibigan na si Google, sabi ko, I looked up atole, ano ba to? Yung pala maha blanca, mais. No? So sa Kapampangan, maha mais ang atole na magandang i-feature kasi madalas pong pagkamalan o mapagpalit yung maha blanca ng Tagalog at yung tibok-tibok ng Kapampangan. So for today po, ang ipapakita namin, yung maha blanca mais. Oh, alam mo kung ano ibig sabihin ng atole sa akin nung sinabi yan. Ano yun? Di ba gumagawa ng supot ang lola mo sa bakery? Atole, yung pandikit ng supot para magsarang yung paste. Okay, so, sa it's a Kapampangan, paste. Yeah, atole is pandikit. sa Kapampangan. Kapampangan, arena yun at saka tubig. Kaya sabi ko, nung hindi pa niya ginugel, this is something pasty. Yun, Sabi yun, ko, yun. parang, yun pala, mahabla ka Atole pala sa Binyan, Laguna. Sabi niya, madali lang po kasi pag sa amin, na bumibili lang ako sa palengke, pero dahil nga ngayon, nasa Italy na siya, of course, wala siyang mabibilhan. So, Connie, this is our version of the recipe. Sana magustuhan mo. Yes, Diba? because Paano ang sa unang- totoo lang, wala na kaming time para magpunta pa sa Laguna para matikman yung sinasabi mo. So, well, sabi nga ni Ethel, si Friendly Google, tinignan niya. Oh, ganito lang. Now, Ano ang unang? unang gagawin natin is we will heat the coconut cream. Actually, yung depende sa lapot, depende sa richness ang gusto mong gawin pagdating sa kakanin eh. So,
So kung binebenta mo ng mura, mas tutubigan mo yung yug mo, yung gata mo, and then magre-rely ka na lang sa asukal, konting asin, yung mais. Now, since hindi naman tayo nagbebenta, so pambahay ito. So this is yung second piga from 1 kilo of coconut, grated coconut. So medyo rich siya. So meron siyang sapal ng nyug sa ilalim, hindi masyadong na-strain, so kaya hindi ko na po kakayudin yun. There. Ngayon, kung nandiyan ka na rin lang, haluin mo. Okay, so, Sa Kapampangan po, ang tawag dito sa paghahalo, ang gogo. go-go. So, I will be your go-go girl for today. Halo. Ito lang ang mahirap dito, no? Yung paghalo. Medyo Pero napakadaling nagtsatsagaan. gawin. Ang paggawa po nitong Maha Blanca is a lot easier than our Kapampangan Tibok-Tibok, which one of these days, ipapakita din po namin sa inyo. Ang tibok-tibok. Pagsusunurin ko na sana, kaya lang wag naman sa susunod na lang, sabi ko. Ang tibok-tibok is milk-based, ano? Ito, this is coconut. Yung Carabao's milk pala. Ito coconut milk. Halo tayo ng halo. Halo ka ng halo, ng halo. Ng halo. Meanwhile, teka muna, wala na ako dumampot. O tama, ito yung ito yung topping. Baka magkamali ako. Maging halo-halo yung gagawin natin. So, ayun yan. Then I will mix together the cornstarch and sugar. Alam mo, turo sa akin ng lola mo, pag nagluluto ka ng gata, na may gatang ganyan, sabi niya, pag nakita mo nang may parang sing-sing na puti sa gilid, ibig sabihin, Okay. okay na. Pwede mo nang ilagay yung susunod na ingredients. So, huwag kang maghanap ng sing-sing, malaki yan, bracelet, dapat yan. O kaya Hula hoop. kwintas pa, Hula hoop to. Eh. kulang hoop yan. Hanapin mo yun. Kakanta ako naman. So, hindi, huwag kang kakanta. Baka hindi maluto yan. So, I'm just mixing the cornstarch and a little sugar. Pwede rin po siyang, imbis na may condensed milk, to make it cheaper, puro asukal na puti. And then, yung atoling nakita natin sa Google Ethel, it's very white, creamy white. Ang nangyayari po kasi pag creamy white yan, huli nilang ilalagay ito, yung mais, with spoils it faster. Madali pong masira pag hindi mo nalutong mabuti yung mais. So, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko na si mais. Kasabay no. Ay, sa... Una muna, sa para, hinahalo. para maluto. Para matagal ang buhay. Ngayon, kung gusto niyo puting-puti, pero kakainin niyo naman agad, yung mais huli. At huwag kayong maglalagay ng condensed milk, puro sugar lang. That will make for a whiter atole. Pwede bang cream style corn? Pwedeng cream style corn, kaso yung pinapakopya nga sa atin, buo yung mais eh. So I don't want to deviate masyado. Medyo hawig, dapat. And so I need a strainer here. I'll pass the mixture through a strainer para hindi na tayo magsala-sala pa mamaya dyan ng buo. Nandiyan na yung mais eh, mahirap na salain yan. Sige. Halo. Then you will notice na unti-unti lumalapit yan. Ngayon, wala na ka na bang nakikita ang cornstarch na buo dyan? Wala. I will now add the back. This is added flavor lang po yung evaporated milk, kaya nakita nyo naman, maninilaw lalo yan because of this. Okay, so I will add the back. And then the condensed milk, this added yellowish na naman to, sweetness. So, pwede rin siyang granulated sugar. Sa gusto niya puting-puti, coconut milk. Huwag niyo nang lagyan ng gatas. Kung lalagyan niyo naman, Magnolia fresh milk at granulated sugar. Mas maputi siya.
Okay, now it's not white. It's not creamy white anymore. It's yellowish na. And then do not forget the salt because it will bring out the flavor. So we'll just wait for it to get thick. Ngayon, pag halimbawa, luto na yun yan maya-maya. Halimbawa, malapot na siya, tapos parang lasang hilaw pa yung cornstarch, then that is the time we add additional coconut milk. So, itong pag-add nito, hindi man talagang sakto, we may use or may not use it or just half of it, depende. You have to taste. Now, I want to drain the ito po yung latik na pin-repair na namin kanina. I-drain ko kasi masyadong may mantika pa eh. Kung hindi, maraming salamat po. Alam niyo yung mga nanonood sa amin ganyan, nagpapasalamat kami kasi natutuwa kami at mayroong mga nanonood nga. Ibig sabihin, nagkaka-interest sila sa ginagawa namin. At the same time, na-educate din po kami. We do not know what atoli is. Hanggat hindi nyo, in-email kay Ethel. So this is the extra gata, which we may or may not use. So habang naghahalo po si Ethel, imimix ko na rin yung para sa topping. I'll cook this in a smaller kawali. Ganun lang din. Wala lang siyang mais. Ang ingredients niya, kapareho din nung una, hindi lang pareho ang proportion. At this is pure this is the pure coconut cream, yung coconut cream na unang piga. Tapos, palalabnawin natin sa konting fresh milk. Kung ayaw nyo pong lagyan ng gatas at marami kayong nyug sa Laguna, then you just use pure coconut milk, yung pangalawa o pangatlong piga. Yung pangatlawang piga, ginamit po natin dito sa mismong maha blanca o atole. Yung unang piga para sa topping. So, yung pampalagnaw po natin ng konti, pwedeng yung pangatlong piga. So, we are using a total of 1 kilo of grated coconut. So, mimix ko po ito. Paano kaya si Connie, taga-Italy siya? Meron kayang coconut milk? Marami naman siguro. Kaya lang alam mo, iba yung lasa ng nakalata. Iba. Iba. Even when we test recipes, to make it more convenient, minsan, gagamit si Encar ng nakalata. Sabi ko, Encar, merong iba. Ano lang yan, yung powdered, sabi niya. Yun na nga. Iba ang lasa. At alam niyo, kung hindi magagamit itong coconut milk na ito rito, coconut cream ito, yung puro. Hindi magagamit itong coconut milk na ito rito sa tabi ko, baka ito na ang gamitin ko para sa topping. Pero kung kamukha sa ibang lugar, you can use the fresh milk. Masarap din. Pero sabi ko nga para authentic. Ang lapot Okay. Malapot na. Malapot na siya. Ibig sabihin po, luto na yung yung kanyang cornstarch. So, we will add the additional 1 cup of gata. I just want to make sure na luto yung cornstarch, kaya ako ginanon. Ngayon, with the addition of this, now we are just aiming for the right consistency And taste. and taste. Wala po sa ingredients na naibigay namin sa inyo, but we are adding this para po sa bango. Lasa rin, pero konti lang. So, this is done. Pag malapot ng ganyan, pwede na siya. Ngayon, tikman ko nga. May naamoy yung Alam danya. niyo, kanina, nung tinikman ko, natamisan ako. Kaya sabi ko, bagay. Baka matamis yung gata. Matamis yung gata, tama. Kasi pag mainit pa, matamis na, lalo siyang tatamis pag lamig. Pero ito, nabawasan dinagdagan lang po namin ng konting cornstarch at saka yung gata na hindi na puro. Kasi yung purong gata, matamis. Okay, this is done. Ngayon, ilalagay ko yan dito, Ethel. Isunod mo na agad yan. Using the same sandok. Tapos ilagay na natin dyan
alisin mo yung scraper na yan. Tapos, lalagyan pa natin yung additional na gata. Gata ilalagay ko. Meron tayong naka-ready fresh milk dito pero meron pa pala tayong gata. So, gata na lang ilalagay ko. So, hindi yan magiging kasing lapot nung kanina. Kasi parang gumaganyan-ganyan yan pag nilagyan mo sa ibabaw. Pinahiran ko po ng konting coconut oil yung molds natin. Hindi? Oo. Palalamigin mo ng konti, tapos ilalagay natin yan. Tapos kailangan malamig muna ito before we can pour. Malamig na rin ng konti yan. Buo na ito bago mo i-pour yan. Kung hindi, maghahalo ang balat sa tinalupan. Lalagyan na po namin yung topping, although medyo mainit pa. Dadahan-dahanin ko na lang. So, kung pinanood nyo po o mapapanood nyo rin ang mochi niyan, kahawig lang yung topping nito, kaya lang ito mas malapot. Dapat medyo malamig na yung ating topping at saka malamig na yung ating tibok-tibok. Ngayon, meron kami din hinahandang latik. Yung isa, Ethel, lagyan mo ng latik. Yan ang original ganyan yan. Ito yung ni-request ni Connie. Ito, yan ang ni-request. Na maha, watole. Ngayon ito, lalagyan ko ng topping ito. Alam mo kung paano, naririnig mo kagabi kung ano yung, bakit nagkaroon ng topping na ganito ito. Ano sinabi ng tatay mo? Kasi yung si Aling Munda, yung kanyang Asawa mga ni Mang Islaw, Aling Munda stories. na pinsan niyo, si Rizal. Meron po kasing kapitbahay naman ng mga lola ko. Kung nung lumalaki yung daddy ko, si Aling Munda, taga Laguna daw siya, na ang naging hanap buhay niya, pagtitinda ng mga kakanin. So every time, at magaling daw siya, magaling siya, every time may matitikman na kakanin ang daddy ko, ikinukumpara niya sa luto ni Aling Munda, Na asawa ni Mang Islaw. Lau, na pinsan ni Jose Rizal. Okay. Hindi naman niya siguro kamag-anak si Jose Rizal. Ano? Baka, yung pala kamag-anak ni Aling Munda si Connie, hindi natin alam. Pareho silang taga-Binyan. Ang laki-laki daw ng gilingan nun sabi ng tatay mo. Ang laki ng gilingan, sabi niya. Ito, Connie, this is another version. Ang request niya, sabi niya, nung describe ni Connie sa akin, sabi niya, yun pong may latik. So, this is the latik version. Ito, iba namang klase ang topping. This is creamier. I-grill ito, no? Yung parang... Sabi kasi ng tatay mo, teka, post natin. Sabi kasi ng tatay mo, gusto ko yung pag hiniwa ko yung maha blanca. Tapos tutulo sa gilid, sabi niya, yung malinamnam na gata. Okay. So, wala na. Ito na nga. Nagkaroon ng dalawang version. And I think this is a very good idea. In fact, I wanted to do this matagal ng panahon sa ating tibok-tibok. Kaya lang, hindi ko napapanahon ng i-demo. Sa susunod na panahon. Okay. Set this aside. I'll put, simutin po natin ito. Sinisigalang, mapanimot. Ayaw ko po nagsasayang ng ingredients. Alam niya ng mga estudyante niya. Pilit ginagaya. Mahirap gayahin ito dahil natural sa akin to eh. Walang nagturo sa akin yan. Hindi ako mapagsayang. Okay, so pagkatapos ng matagal na Paghalo. ginawa natin. Ito na ang ating mga finished product, yung atole, 2 ways, no? Ito yung ni-request ng ating viewer, si Connie, Yung may latik ang sa topping. ibabaw. Ito yung ginawang version ni Mrs. G, yung Na ni-request ng tatay mo. na may ano. Tikman natin, alin kaya? Ito, malamig na ito kasi kasi.
kahawig sa topping ng... Bibingkang kamuting kahoy. Kalamay, bibingki. Ang tawag sa Kapampangan ng mga yon, bibingki. May kamuting kahoy, may kasaba, may kanin. Malagkit. So, ganito po ay itsura niya pagka yung lumamig na. Pero masarap din to kung bagong luto. So, kaso nga, sisirain natin to. Kung gumagalaw-galaw pa, uusog lang yan. Hindi mo man makukuha eh. No, we cannot. Mag-uus lang. I like it like that. Ayan, pag mainit pa. Ayan, nagiba na. With, of course, iba lasa dahil malambot Hindi ba na. matamis yan? Hindi. Tama. Okay. Oo. So, Connie, maraming salamat because of your request. May natutunan kami, no? And we hope this lives up to your expectations, yung kinalakihan mong atole sa Binyan, Laguna na namimiss mo na ngayon. Sana makita ka ng ingredients ngayon, nandiyan ka na sa Italy. And I hope with this recipe, magawa mo, mag-duplicate mo. Comfort food siguro ni Connie, no? Again, I would like to thank her full name is Connie Sanchez Mendoza Gomez. Kagaya po ng marami, napapanood po ni Connie ang aming episodes, no? Ang aming old episodes uploaded po sa aming YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. So, makakaabot ito sa kay Connie when we upload this online, no? Again, maraming salamat po to our Facebook friends, no? You can send us a message sa aming Facebook page, www.facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. Sana po nagustuhan ninyo ang aming episode for today. Maraming salamat. See you.